Good evening, everyone. So, Freaky Freaky Friday. It is July 19, 2024. So, meron pang 1 week and a half for the rest of July. So, grabe. Earlier this morning, mga madaling araw dito sa Pilipinas. Ito ang pag-usapan natin. First, today in Britain, study in broad daylight. Yan sa Wigan, police car buses, may riots, may kaguluhan dahil sa mga immigrants daw. So, ayan. Saan ba mabilis ang chismis? Dito sa Twitter, Britain. Tama ba spelling ko ng Britain? So, talaga ako sa spelling. So, ito yun. Yung Britain. Jihadist immigrants. They don't recklessly into doctor nursing majority they remain jihadists and born down your cities. Excuse me. Ayun, sa London. Excuse me. Sakit. Yung allergy natin. Ayun, kaguluhan sa London. Ito daw yung nanalo. May nanalo daw na politiko dyan. Na jihadist. Ayun, broad daylight to, sinaksak. Yeah, that guy mad, you know. Yeah, how many up? Ayun, yung kaganapan. Madaling araw dito sa atin yan. Sabi, ang London, yung nagkabarilan pa. So ito daw yun. Under the Muslim. Smashing police vehicle and attacking officers. May one town elected councilor. Ayun, hindi sa town yung elected. Ito. Raise the voice of Palestine! Allahu Akbar! Ayun, ito daw yung bagong councilor. Ayan, RIP Britain. Ayan yung trending. Kanina umaga. Yung chaos sa London. So, nangyari sa market ng London? So, sa Europe, tingnan natin. Dow drops 200 points. So, opening ang market sa US. Down na lang 200 points. Forex lang yan. So, yan. Replace natin. Pulahan ang European. Oo. Kamali pa ng pindi. Ito. Oo. Pulahan eh. So yan, Europe market falls amid global IT. So before that IT outage na yan, nauna to, itong kaguluhan sa London. So yan, second topic. So yan, yung sa London naman, ah immigrants daw eh. Kung immigrants, first of all, ba't sila nagpapasok dito? Mukhang they control the game, control the ball. So, kung bakit yan nangyayari, hinayaan yan na mangyayari. Diba? Hindi naman mga tanga yung mga gobyerno dyan. You, you should see the macro. Siyempre, yan. First, kasimula pa lang ng chaos eh. Hindi pa natin malaman yung ano yan. Uh, what's behind. Ano yung gusto nilang mangyari. Diba?
So, ano yung motibo? So, basta alam natin na may nangyaring ganyan. Dapat makikita naman sa dulo kung anong motibo niya. So, yun. Ngayon, mga lunchtime dito sa Pilipinas. Ito, yung Microsoft or CrowdStrike, largest IT outage in history. So, ang mga naapektuhan dito yung mga first world country. Yung fully digital, pati yung payment method is online banking, ganyan. Everything is in the computer. So, yun. Hmm. Number one trending. Oh. So, ito daw, yung nangyari. Looping, blue screen. So, naglulup lang. Naglulup lang yung mga computer nila. Mapupunta ulit sa blue screen. Restart, blue screen, restart, blue screen, restart. So, looping lang. Walang nangyayari. Hindi mo siya mapagana. Yan si Angel. So, nagkaroon ng manual sa mga ticketing system. Sa train, sa plane. Ano sila ng manual. So, napunta sila yun. Nakaasar pa si Linux. So. Sobrang chaos nito. Japan, Russia, Germany, America, mga first world, oh. Tapos ganyan yung screen nila. Diba? Oh, happiness. So, hindi pa ito yung reset. So, this is a test. Testing the waters. Testing the water. So, yun, para sa akin, testing the water. So, yun yung trend. Dahil daw, uh, eh, so, parang Bitdefender yun eh. Or Windows Defender. Yung app na yun. Tapos nag-upload siya ng update, naapektuhan yung Windows system, yung OS directly. So, ang mga naapektuhan na matindi ay yung mga first word. Ano, ito sa home. Vending machine. Ito na, computer eh. So, hindi na siya gagana. Grocery store, supermarket. So, online payment. Card only. Card only. Card only. So, sarado yung mga grocery doon. Sa mga first word, second word. Sorry, naisipon ako. So, balik tayo. Kung sa US, paano yun kung wala kang stock mo? Paano ka bibili? Problema yan. Sakit ng ulo mo dyan. Pero dito sa Pilipinas, right? Nagka-system error, may sari-sari store tayo, makabili ka Red Doors. Advantage, di ba? Pati ATM machine, wala rin. Ulit-ulit lang siya nag-re-reboot. Ano to? Mukhang mall to. Airport, airport. Yung daming meme kanina, specular ka. Outage linked to CrowdStrike takes down computer around the world. The super update from cybersecurity company CrowdStrike appears to have inadvertently disrupted IT system globally. So yun yung dahilan. So naalala nyo, uh, so Meta server down globally. This happened last March of this year. And so Meta, Facebook, Instagram, nawala, system down. So ito yung nauna sa Magnificent 7.
nag-down yung hindi natin ma-access yung Facebook, Instagram. So parang testing the waters, di ba? So yan, ito na yon, dito na ako pupunta. The danger of over-centralized of control over software exemplified today. So second time. So ang naapektuhan sa Meta yung mga vlogger. So yun yung isipin mo, naramdaman nila kung full-time vlogger sila. So ngayon naman, yung sa Microsoft, yung communication system sa, sa airport, sa train, kasi mga kailangan ng access ng computer sa grocery store, sa hotel. May nabasa pa ako niyan sa hotel. Hindi sila maka-check out dahil gusto na nila magbayad. Kaso, paano sila magbabayad? Wala nga computer. System is down. In the end, it won't be war that brings the world to its knees. It will be a code. So yung code, yung system, computer system. Early today is another preview. Last time, Magnificent 7 stocks. So meron pa tayong Amazon, Microsoft, hindi, Microsoft kanina. Amazon, Apple, Tesla, Alphabet, Nvidia. So meron pang 5 to go. So third, Bitcoin. Ito natin yung Bitcoin. Bitcoin. Ang ganda ng weekly na ito. Yan, sa weekly. Ito. Ito nyo naman yung uptrend channel. Buo pa. So ngayon, papakita ko sa inyo. Ito yung long term niya. So ito yung preview side, di ba? So, tignan natin yung area. Sabihin natin DNA. May DNA siya nga. Test the previous high, tapos dahan-dahan niyang break the previous high. Yun yung all-time high. Ayan. Test the, ito. Breakout agad. Wala nang test. So, yun, pwede rin ganyan. Pero mostly, para healthy, may rating. So, pag dumidikit na siya, pag yung price niya, pag dumidikit na sa previous high niya, so most likely, hindi na siya nagdi-dip pababa. So, diba? Break agad ng all-time high, new all-time high. So, dahan-dahan siya dumidikit, break up, retest. Retest, slowly going up, series of high and higher low. So, wala siyang break na malalim. Yung uptrend niya, na may maintain niya yung uptrend. So, ito, on all-time high, diba? Ayan, ito, pagka-break, pullback, retest. Tapos, ito yung mayroong mabigat. Ito, ganun din, kung parang. So, ngayon, nandito na tayo sa previous high. 9,000, around off. So, yun. Dumidikit na siya sa previous high, yung mga katulad dati. Tapos, dinediretso niya yung break, tapos retest. Diba? Wala siyang retest na malalim pag malapit na siya doon. So, ngayon, buo yung uptrend. Buo yung uptrend natin sa, sa Bitcoin. So, ito yung tinitingnan kong break of structure. So, yan. Pag na-maintain niya yan, as long as hindi mag-trend below this uptrend channel, bullish yan. Magkakaroon yan ng new all-time high. Trade yan sa taas, magkakaroon ng impulsive move. Puro paangat yan. Parang ganito. Pak, pak, pak. Diba? Weekly yan, ha? Ilang weeks yan. Isang buwan, ha? Dire-diretso isang buwan. What the hell is happening?
Dito ka palang bibili. Wala na. Kuha mo na yan. So ngayon, itong weekly na to, papakita natin. Ito, bearish to, di ba? Yung sumunod niya, na-stop niya yung selling pressure. Kasi ito ngayon, magsasara to ng green na maganda, na bullish candle. O, expect na natin na break to. Isang green ulit. So, pwede na siya mag all time high. So, sa daily, dahan siya. Basta hindi tayo mag-trade below dito, bullish. Ayan. Kasi may power na to eh. Alam yung mga previous na demand zone niya na breakdown. Tapos breakout ulit sa taas. So hindi siya naging supply. Walang sellers dito. Hindi nag-flip yung zone. Ngayon, nandito na. Mukhang bebelo ito babasagin itong mga supply zone. Ito yung mga supply zone, yung mga line trade. So, kapag yung price action, healthy pa rin, na nasa harmony. So, walang divergence. Hindi malabo na maging all-time high. 100,000, pwede, di ba? So, ganun yung DNA ni Bitcoin. Ayan, basta may uptrend siya, tapos tumidikit siya sa previous high niya, tinutuluyan niya i-break. Previous high. Tapos ito, second papunta. Break, tuloy. Basta nakadikit na. So, ito, dumidikit siya. Hindi siya lumalalim. Wala siyang malalim na pullback. Tuloy-tuloy yung ano yun. Basta nasa uptrend, oh. Ito, uptrend channel, oh. Ayan. So, ganun yung DNA ni Victor. Ito, parang ito yung dati, di ba? So, ayan. Yung dati niya. Parang ito yun. Hawig sila. So, low yung uptrend. Buo yung uptrend. Tapos break. Wala na yung ano, throw sa ilalim. Tapos aangat. Babalik sa trend. Wala eh. Walang ganun. So, yun. Pwede ba yan? Na itong uptrend na to. Yan na ba yun? Yun yung aabangan kay Bitcoin. Napakalupit yan. So, yun. Bitcoin, no? Cycle low na. Ito na weekly cycle low. Kung ito na weekly cycle low, new higher high tayo. Which is new all-time high. Probably, yeah. So, yun. Oh, dollar. Nasaan yung dollar? Eh, eh, eh. So, below the uptrend. Mukhang distribution na yan. Okay na, distribution. Oil is looks ginagaya niya yung dollar. Kung saan papunta. So, ayan. Tumulo na dito. Ayan. Sinusundan lang ng oil. So, magkaibigan sila. Magkasama hagit. Sige, magsama kayo. Si gold, all-time high ito. So, pangit ng weekly. Tingnan natin. Wala akong chart eh. Nandito yung chart ko niyan. Ito si gold. Ay, bumalik sa channel. So, extend na natin to. Yung trading range ko eh. Lakas ang demand dito. Magawasan ng new high. So, yun. Cycle low. New higher high. So, higher low. We're doing higher low. Tapos pag nag-retest dito, tumuha ng new ng lower low. Yun na yung ano, change of character. Pwede na bumaksak yan dito. Short na yun. So, pwedeng ito yung ano, UTAD. So, parang spring siya. Distribution naman. Pwedeng distribution to. So, hanggang hindi gumagawa ng higher high, higher low, sa higher high. So, mahirap yan i-long position ng matagal. So, abangan ko dyan short.
Kasi taas na ng inangat yun eh. Hindi pa ba isa-short parang ganyan eh. So habang ka lang ng eto, mahilig siya mag-ano eh, UTAD eh. UTAD. Yun, mukhang babaksak yan. Babalik dito yan. So, para maging healthy itong impulsive na to. Ayan. So, si Yen, lumakas na si Yen ha. Wala na rin siya sa uptrend yan. So, tuluyan na manghihina yung dollar. Peso, ganun din. Wala na tayo sa uptrend. Yung closing today is below that demand. So, ating demand. Nag-break back, retest. Magsi-series of lower, lower, and lower high. Yun yung posibleng gawin. So, tingnan natin ngayon. Uy, grabe naman si FA, oh. May break. Break. 2%. Wow. Umabot ka PSE. Iwan na iwan ka ni Dow Jones. Dow Jones, oh. So, pula niya yung 200. Okay lang. Hanggang dito. Dito maganda i-retest. Oh. Clip zone. Ito yung gap niya. So, 1, 2. May retest. So, ito sila Nasdaq. Mga bounce na to. May uptrend ba? Natin sila yung uptrend. So, yun, oh. Bumutas pala. May butas. Yan natin ito. Ito, buhay ito. So, mga na-apektuhan si Nasdaq nung ano. Sell on news na yun. Yung largest 90 outage in the history. So, pwedeng bounce na yung Nasdaq. Yun na yung sell on news. So, nasan si Microsoft? Hindi naman ganun kalalim, di ba? Si Crowd strike ng malalim. Gap down to 8%. Wow. So, 15%. So, pero mukhang bounce niyo. Check. Double bottom. So, okay. Bumaksak ka pa. Altcoins, oh. Lalim na test ni Dodge. Pero okay na yan. Kaya no, accumulation. Tapos first leg. Tawag dito. Sign of strength. Tapos BU. Tapos markup. Pullback markup. Extended. Ito ang favorite ko. Ayan. Tapos na yung accumulation. Markup. Pullback. Another markup. Then TP. Position ko dyan ito. Anong kalalim? Kaya ano natin siya. So yan, ganda ng Bitcoin. No? So paano maganda siya? So ito, bearish to. Ito, bearish din. Ito, indecision. So kung matatapos tayo ng green today, tomorrow, so ang ending bullish. Kasi indecision, tapos bullish. So bullish yung ano, yung validated. Validation itong indecision. So by means of price action every day, ano yung ginagawa. So weekly, napakaganda naman. So, sobrang bearish ito. Tapos nag-stop yung selling pressure. Validation ng pivotal. Itong candle na to. Basta mag-end lang ng ganito, weekly. Okay na, kahit hindi solid green. Kung mayroon man konting wick sa taas, okay na yan. Validation na yon ng pivotal nito. So, bounce. Why? So, ito kasi accumulation yan, guys. Ano ka accumulation dito? Markup, pullback, markup. So, meron na lang isang markup.
Tapos meron yan, mga ganitong bear market. So, isang markup na lang, 200. No? Yan yan siguro. Tignan lang natin. Oh, 160. Pwede na. So, hindi yung gumamit ng fibs. Ano yun? Very old school na method. Pwede rin naman tong cup. Oh. Subukan natin tong cup. Dito tayo sa conservative approach. Yan, 265, 160. Lagyan natin ng marka, 160. So, dami ko ng drawing. Hindi ko makakita yung mga kandila. Hindi ko kasi binubura eh. Gumagawa na lang bagong drawing. So, yan. So, yan, 160 at 260. Possible target. Bigyan lang natin dyan. Malay mo, maabot naman. May distribution naman yan kung biglang hanggang 100 na lang. Makakita mo yung distribution yan. Yan. Makakalabas na yan. Ito yung mga ganitong distribution pesos. Makakalabas ka ng buhay. Lalo kung sa malalim ka nakabili. Diba? Pwede nga rin ito, distribution na to. Wala pa naman confirmation na ano, accumulation tong market structure na to sideways. So, diba? So, lastly, Philippine market fourth consecutive weekly gain, the largest net foreign buying so far sa fourth consecutive gain. This is today may pinakamalaking net foreign buying. So they're coming back. Coming back. So PSE. PSE. PSE natin. Maganda ba tayong check? Yun. Ito. Ayan. So ayan. Downtrend channel nung simula pa ng 2018. So ito distribution to. Yan malaking distribution. Yan. Distribution yan. Tapos stock. So, di ba? Makakalaya ka bago ang sakuna. Babasahin mo naman. So, itong market structure na to. Ito may dito order. So, yan. May uptrend, di ba? After ng pandemic recovery. And then, ito, Ukraine war. Russia and Ukraine war. Inflation. High interest rate. So, ito bang market structure na to? Accumulation ba yan? Distribution. So, yan. Didikit ulit tayo. Ilang beses nang dumikit ka dun sa downtrend ng channel, yung upper downtrend channel. 1, 2, 3. Pang-apat na test na. So, papanoorin natin na abangan yan. It, it, it can finally break out this downtrend channel. Long-term downtrend channel. 2018 pa yan. So, next in line na resistance niyan, ito. 7.5. So, kung mag-break yan, ito meron tayong strong, extreme na supply zone ito. Why? It breaks the down uptrend. So may matinding sellers yan. Pwedeng untog, pullback, break. Pwedeng break, retest. Another high. So, yun yung possibility na pwede mangyari. So ito, kung ito na yung ito yung dati niya 6.7 or 6.7. Wala.
Ayan. So, ito, sideway market. Higher high, higher low. So ito, meron tayong range. Tapos nag-break below. So, ito is, kumbaga, lower high. Tapos nag-break siya ng higher high. Kasi ito ba yung higher low, no? Ganda ng order block. So, magko-confirm yung higher low dito. Kapag nag-trade tayo above, gumawa siya ng higher high. Tapos pull back. Higher high ulit. Higher low, higher high ulit. So, ano yung maganda niya yun? Nangyari. Yung volume. Ganda. So, yung price natin, maakyat, may laman. Increasing volume. Lalaki. Tapos, yung net foreign buying. 1.44 billion. So, tignan natin. Net foreign. So, manipis naman kasi yung foreign exposure. So, yan. This week is the largest. Ganyan. 2.8 billion. So, 2.8 billion, may laman yun. So, nagsisimula na ulit silang bumalik. So, only local ang sumalo yan nung bumaksak dito. Dito. So, ngayon, si foreign may appetite na yung foreign. 2.91, no? Tapos niluwa dito. So ito kasi, itong dip na to, ito yung FTSE rebalancing. Ayan. Welcome back mga foreign. So, ano maganda? Property sector. Kasi meron tayong rate cut for August. So, PSE, FL, MSCI ng Philippines. ETF, ganda. Nakita niya naman double bottom yun. So we're looking for a new high dito. Or even higher. Diba? Dito. So yun yung laman ng mga foreigner. So may appetite sila. Positive tayo. Pero yung emerging market is down. And yung Asian MSCI down. Only yung Philippines MSCI positive. 2%. So yun, malaki yan. Yun, nakabawi na si Dow. Dow Jones, okay lang yun. Ito pala, tingnan nyo sa PSE. Meron tayong break. So weekly, itong indicator ko sa taas, parang baligtad na yan. MACD lang yan. So, huwag kayong malito. Weekly. Okay, weekly. So, ayan. Daily pa lang muna. Pakita ko sa inyo. Tingnan natin kung market stop. So, ito yung maganda. We're drawing green. So, ayan. Nasa duguan tayo nito. Second quarter. Second quarter ba ito naman? Second quarter. Diba? We're in the blood. Ito sa downtrend na yan. Tapos, itong indicator na to, mag-green box na ba? Pag nag-green box siya, another confluence. May laman yung pag-angat. Tapos, first, sa, week, sa weekly, ito yung first trend. So, baligtad na MACD ito nasa ibabaw. Tapos, higher na tayo doon sa channel. Yung gitna ng channel. Ganda. Makakita ba tayo in the next days? Ganito. Natin yung kalalaking candle. 9%, 10%. For the next coming week. So, lalaya na sa downtrend channel. So, kaya ako nag-record today. Mapakaganda ng ginawa ng BSCI. So, inaawat ko na nga kanina eh. Sabi ko, mangat. Mangat pa yun, nag 1.8% eh.
Oh, 1.85. Tama na. Kailangan ko lang naman ng weekly na magandang candle na kahit na 1%. Kahit 1% yung previous closing. 2% pa. O 1% no. 2% pa yung closing sa weekly. So yun. Mukhang this is it na. This is it pansit sa PSCI. Gising na tong tulog. Tulog na sideway in the market. Yung mga wood. Sigising na kayo. Saan kayo nakaposition. Ayan. Siyempre dito. Ito maganda. Laki ng green. No? Ali. Talagang brinet nyo. Tapos may impulsive with a high volume. Harmony yan. SM, AC. Ayan, ito. Mga maganda pang positionan to. Ayan, lakort. Pero yung ali. Kung hindi ka palang po position dyan, pwede pa naman. Marami pang upside. Pero sulit dito. Dito ano position. Sulit dyan. So, nandyan tayo somewhere. Pero ito, kung yan palang po position, ito maganda. Below 600. JFC, pwede pa to. Pwede pa to sa JFC. May range pa. Parang ali. May range na ganyan. So, sa loob ng range, doon ka mag-position. Huwag yun nandito na. Pag may long red, long green na dyan. Naku, habol position. Pwede tawagin. Habol na lang. So, AC, AEV, AEV, dito ka paganda rin. Ito rin ito. Pwede pang position, no? Yan. Inverted na head and shoulder. Basta mo head and shoulder yan. Tapos break retest. So, tapos another higher low. So, yun. AEV ito. AEV maganda rin. Nasa baba, kamukha ni Alacorp. Yung conglomerate, guys, magandang posisyonan ta. Ang ayoko niya yung mining. Tsaka finance. Mego. Uy, papakita kita sa inyo si Meg. Megalodon. So, yan. Malamang test kung dating high. Ilang percent yan? 87%. So, wala akong Meg. Antay natin dito Conso tapos break. AP, maganda rin to AP. Sa baba. Ano, ganda ng weekly. Confirmation ng pivotal. So, bearish na long red. In-stop niya selling pressure. Tapos meron tayong confirmation itong previous na to. Positioning pwede pa. Sa baba, ilang percent yung ba sa, sa bottom. 5%, 6%. Malaki. Pwede pa. Spirit. Nagising na. Grabe to. Pinanood ko to. Ayop na. Ang weekly yan. Magaling yung operator nito. Mga doji na yan. Kala niya, hindi ko siya napapansin. Nakita ko kasi guys. Para dito, di ba dito? Sa range na to. Yan, pakita ko sa inyo ha. Pinanood ko to eh. So dito yung may range na interesting. Simula dito sa bearish na yan. Itong red na to. Bearish yan. So, tanggal din yung uptrend, di ba? So, pinaluwaan niya lahat ng mga nag-position. Lahat ng holder. Tapos dito, 0.93. Mayroong 5 million na seller dyan. Nakapadding 5M everyday. So, hindi siya nauubos. So, mayroon kang nakapadding sa 0.93. 5M na as. Pero hindi mo naman binubuhusan. So, may sumasalo dito sa 0.9. Tapos dahan-dahan na siyang nawawala yung padding. So, nagkaroon ng appetite ng buyers. So, yun yung confluence information na mag-position. Kasi naubos yung padding na 5M sa 0.93.
So, dun ang pasok. Kasi nagka-appetite ng bumili. Yung dati yun. Itong 0.93 na to, nandito. Tapos 5M siya. Sunod-sunod yun. 93, 94, 95. Ang kakapal ng padi. Yun pala, pinapalawa lang. Tapos, sila yung sumasalo pag bumabaksak. So, magaling operator nito. Napakagaling yan. Ang daming lumalis dyan. Pero syempre, naka-monitor tayo. Tsaka yung appetite. Nagkaroon ng appetite yung buyers. So, sinabayan natin. 0.92 ata average to dito. So, yun. Ganda na rin yung upside to dito. Laki na. 14%. Above 10%. Okay na rin yun. Pero sakyan pa natin. Wala naman ano eh. Bearish siya weekly. Oh. Pwede pa yan. Diba? Pwede ba yan ano? Higher high. Higher low. Higher high. Oh, bull market na. The bull market is here. Magpapaiwan ka pa ba? Ayan, daily volume. 6.84 billion. So, bull market, kailangan natin na 7 to 10 billion. So, yun. Tapis na yun. Pag mga ganun na yung trading volume. Pero yung mga 6, okay pang position na yan. 4 to 6, 4 to 7 billion. So, yun lang. So, yun, ang ganda. May connect ba tayong major na MA? Ito hindi ko pa nakita yung araw. Tingnan natin sa daily. Kung may brinek na major na MA. It is the ayun yung brinek niya. Yung 1.6. O, sino gumagamit ng 1.6 dyan? And then, na-break niya yung 1.6. Weekly. Above tayo ng 10. 18 above them. 100 above them. 200 above them. We're all trading above all the MA. Wow. So, dito, next higher high. So, dito, depende, bahala siya. Monitor nyo na lang din. Monitor to din, siyempre. So, anticipate lang naman tayo kung saan yung higher high. Diba? O dito, double top. Pwede yung ganun. Anticipate, then react. So, ganun yung trading system. Yung trading system. So, yun. So, the bull market is here. Another dead cycle. Ang tinitignan ko sa PSE. So, yun. Guys. So, wrap it up. So, yun. In-update ko lang naman. Makakaganapan nyo yung araw. Dahil maraming nangyari. From Britain to global outage. Ng ahapon. Malaman. Ito may retest to. Si Tesla. Naabot niya na yung resistance. So, pwede. Pwede pa ganun. Diba? Yun lang guys. Thank you for listening. So, happy weekend. And mukha ito ang pag-uusapan this weekend. Yan. Yung IT na yan. Tsaka yung Britain. So, meron mga surprises pa ba? Abangan natin kung may surprises pa. Pero malang itong pag-uusapan. Thank you very much. Keep safe, everyone. Bye-bye.